Nandito naman tayo ngayon sa Flower Festival. Ito yung continuation ng pinuntahan nating military festival. I'm sure napanood nyo yung video na yon. Iisang lugar lang kasi sila. Dito pa rin ito sa Yeoncheon. Pagkatapos namin manood sa military festival, dito naman kami naglakad-lakad. Actually, wala pang masyadong bulaklak today. Parang preparation pa lang para sa pamumulaklak ng mga bulaklak ngayon. O parang tongue twister, di ba? Pero meron ka namang ibang makikita gaya nito, pero iilan pa lang sila, hindi katulad sa ibang lugar na napakarami na talagang bulaklak. Tingnan nyo yung mga bulaklak, hindi pa sila namumukadkad, kaya wala pa tayong masyadong makita. Ayan si Mayora ang dami ng pagod kakalakad. Pag pupunta ka kasi sa mga ganitong festival, lagi kang maglalakad na maglalakad. Kaya dapat comfy ang suot mong sapatos. Kung hindi ka naman taga-Korea at gusto mong mamasyal dito sa South Korea, para sa akin pinakamagandang season ang fall season. Yung ganitong panahon mismo kasi dyan naglalabasan yung napakaraming magagandang bulaklak. At ito rin yung panahon kung saan yung mga puno ay nagsisimula ng mamula at maglagas. Tulad ng mga nakikita mo sa K-drama. Kaya kung hindi ka naman mahilig sa snow at hindi naman snow ang habol mo kung papasyal ka sa South Korea, magpunta ka ng fall season. Yan din ang pinakapaborito kong panahon dito sa South Korea kasi hindi masyadong malamig, hindi rin masyadong mainit, tamang-tama lang. Wala pa talaga tayo masyadong makita mga bulaklak ngayon. Pero sa ibang lugar talagang napakarami ng bulaklak sa mga flower festival nila. Marami pang ibang lugar na pwedeng puntahan kung gusto mo magpunta sa mga flower festival, hindi lang rito. Pero ito kasi yung pinakamalapit sa amin kaya dito kami nagpunta, pero pupunta pa kami sa iba pang mga lugar at ipapakita ko ulit sa inyo. Taon-taon pag may mga ganitong flower festival nagpupunta talaga kami, minsan nakakarating pa nga kami sa malalayo hanggang Incheon. Kahit maraming lakaran, nakaka-relax pa rin pag nakakakita ka ng ganitong nature. Kesa nasa loob ka lang ng bahay, lumabas ka at magmuni-muni. Para kahit papano nababawasan ang problema mo at nakakalimot ka sa stress. Napakaganda ng mundo, mag-enjoy, mag-relax at magsaya. Si Mayora nga nakangiti pa rin kahit masakit na paa. At dahil wala pa masyadong maraming bulaklak, pauwi na tayo. Sa ibang mga araw pupunta kami sa ibang lugar kung saan marami tayong makikita. At isi-share ko ulit sa inyo, kakain muna kami bago kami umuwi ng bahay kasi ang dami ko ng gutom. Kung gusto mo pa ng mga ganitong kwento, huwag mong kalimutang i-like and share ang video ko. O siya, sa susunod na kwentuhan ulit, annyeong!